Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe to. Umalag na, hunasan kumanta na. PBBM na bigla sa balitang Duterte, WPS. Yan mga kabayan ang ating alamin mula rito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa pahayag ni dating Senator Gringo Honasan tungkol sa napipintong giyera dito sa ating bansa dahil sa kaguluhan sa West Philippine Sea. Senator Honasan, ex-Senator Honasan, in-interview siya ng 1PH at na-shock ako medyo na yung kanyang suggestion. Nako. Related ito sa, di ba, may isang general na tumawag kay Fair Lady Marlica na pinasabi na ang giyera napipinto na kailan nating maghanda. Ako naman kahapon, isa ring general, senior, mas nauna sa akin, kaibigan ko siya, sabi niya, Johnny, maghanda na tayo dahil napapalapit na ang giyera. So ito, isang PMA, class 71, classmate ni Senator Lacson. Sabi niya, let's prepare for war. So talagang, patinding-patindi na ang panawagan na mag-prepare tayo kasi napipintong ang giyera dahil sa foreign policy ng gobyerno natin yan. Okay, pakinggan natin sandali si Senator Honasan. Could you tell us more about paramilitary group that you're trying to establish? Paano po ba ito makakatulong sa issue po natin sa West Philippine Sea? One word, Angela, no? Diego, ha? Mobilize, prepare. Since there are so many variables changing every day, and when you deal with a country with a 5,000 years, Mobilize, prepare. Anong ibig sabihin nun? The whole citizenry maghanda. Yun ang ibig sabihin ng mobilization. We are dealing with China with a 5,000-year history. Delikado. Klaro Sabi niya, let's prepare for what? Ano ba ito? Napasok natin. Doon lang ako nang mag-react yung tanong ng mga host. Yung messaging ng gobyerno ito, pabago-bago. Sabi ng chairman ng National Maritime Council, bagong create na council lang yan, to address West Philippine Sea issue. After yung nangyari na banggaan, na saktan nating mga sundalo, napahiya na tayo, sabi pa na, aksidente lang daw, misunderstanding. Nako, ano ba yan? Binayot. Nabahag ang buntot. Tapos, ang Secretary of National Defense, iba naman sinasabi na deliberate. Nakaka-confuse. Mabuti, nagsalita na ang ating matapang na Pangulo. Tapang Sabi niya, it's a deliberate, it's an illegal use of force, and we must do more than protest. Yun. Wala na daw. Tama na yung kapoprotest. We should do more than that. So talagang gera na po talaga mga kababayan. Wala nang protesta. Yan po ang foreign policy ng ating gobyerno ngayon mga kababayan. So sinabi kanina na mobilize at whole citizenry. Yan. Lahat po tayo, hindi lang po kasundaluhan, kundi buong bansa mga kababayan ang pinaghahanda. Ibig sabihin mga kabayan, damay-damay na ito. Kahit ayaw mo man sa gera o gusto mo sa gera, talagang damay ka na dito. Diba? Kasi ikaw ay nasa Pilipinas. Diba? Tayo ay nasa Pilipinas.
Wala na talaga sigurong ibang ano mga kabayan, wala lang ibang paraan. No, ang ating gobyerno kung di ang makipaggera na lang. Yung ba ang ibig sabihin ng sinabi ni Hunasan kanina? Pabago-bago daw eh. Tama naman, pabago-bago ang ating gobyerno eh. Pabago-bago ng mga desisyon. Di ba? Pero sana, bago po, kasi parang sarili lang nila ang iniisip nila eh. Diba? Tama nga po yung mga nagko-comment sa social media. Na sana nga po kung magkaroon man po ng gera dito sa Pilipinas at China, wag po kayong magsiliparan. Wag kayong mawawala dito sa Pilipinas, kayong mga politiko. Baka naman magagaling lang kayo sa salita, tapos pagkatapos iwanan nyo ng bansang Pilipinas. Subukan yung iwanan kung makabalik pa kayo sa Pilipinas, mga hinayuta kayo. Kayong magpo-provoke na talagang makapaggera sa sa China. Diba? Mapira kayo eh. Kaya gustong-gusto ng gera kasi alam ng taong bayan na hindi kayo mag-i-stay dito. Kayong mga, for example lang, wag naman sana. Diba? Magkaroon ng gera. Kung magkaroon man ng gera, wag po kayong aalis ng bansa. Kayong mga politiko, ang mga frontliners, kayo po ang magmando. Doon sa ating mga kasundaluhan, doon kayo sa frontline. Kasi kayo naman ang may gusto ng gera eh. Diba? Like noong unang panahon, diba? Mga kabayan, yung mga napapanood po nating mga kingdom, war ng mga kingdom, diba? Yung mga digmaan ng mga kingdom. Talagang yung president ay yung hari, diba? Yung mismo, yung hari, yung nakikipag sagupaan doon sa mga kasundaluhan. Sana ganun rin ngayon, mga kababayan. Or mas pa sana ngayon, yung mga presidente na lang mag-away. Sa harap ng taong bayan, eto mga Chinese, eto mga Pilipino, presidente ng China, presidente ng Pilipinas, mag-aaway. Kung sino manalo, susuko. Diba? Susuko ang matatalo. Diba? Para walang masyadong dugong kakalat sa bansang Pilipinas. Diba? Pero sabi nga ni Ma'am Miriam Santiago, diba? Late Senator Miriam Santiago. Oo nga, kung matalo natin ang China, at magiging alipin natin sila, diba? Anong ipapakain natin sa kanila? Diba? Parang ganun yung meat ng kanyang statement nung buhay pa po si late Senator Miriam Santiago. Diba? Advance rin mag-isip eh. Diba? Kung matatalo natin, kung matatalo lang ano ang ipapakain natin sa kanila? Yun lang. I don't know kung ano yung gagawin niya. So, baka itong gagawin niya sa susunod na resupply, baka lalong magpapainit ng tensyon. Yun na, napapalapit na po talaga ang gera. Ayokong mag-sound alarmist. But then, it's better to prepare. May nagtatanong sa akin anong gagawin? The best thing is to pray. But as we pray, we must prepare. Kasi sabi nga ni ex-senator Hunasan, we must not lose by default. Yung ba? So yan yung mga kabayan, prepare. So, preparation. Maghanda. Maghahanda ang sambayanang Pilipino. Pero, paano ka makakapaghanda? Kung yung pang-araw-araw nga nating pangangailangan ay naghihirap tayo. Yung pa kayang ilang buwan ang itatagal niyan. Paano tayo makakapaghanda? Napakamahal naman. Pwede tayo makapaghanda. Ibigay nila sa lahat ng mga Pilipino yung pangangailangan, di ba? Pangangailangan ng pamilya. I-secure nila yung buong Pilipinas. Yung mga tao sa Pilipinas. Sa food security pa nga lang, mahirap na. Paano pa tayo makakapaghanda nito? Diba? Nako naman talaga, parang sinabihan tayong, sige, magsaing kayo, pero hindi nagbigay ng bigas. Diba?
Napakahirap nun. Magsasaing ka ng walang bigas. Yun ang paghahanda ba? Yan ba ang paghahanda, mga kababayan? Napakahirap pong sitwasyon natin dito sa Pilipinas. Ha? Hindi na nga tayo nagkakaisa. Ha? Wala pang security. Diba? Ang labo, mga kababayan, pinaghahanda ang buong Pilipino. Ang Pilipinas, ang sambayan ng Pilipino, pinaghahanda po. Pero bakit ganon? Diba? Bakit ganon? Sa food security pa nga lang, luging-lugi na tayo. Lulusubin na tayo eh. Hindi, wala naman lang tayong gagawin. No way. Nakakaya sa ating mga ninuno. Lumaban sila. My father was a World War II veteran. Lumaban sila sa Hapon. So, ngayon, if worst comes to worst, talagang lalaban tayo. Kailan? Yun na nga, how? Yung mobilization. May nagtatanong na subscriber ko. Sabi niya, ROTC graduate daw siya sa college. So it seems na paano siya ma-activate, paano siya mapasama sa reservist para tumulong i-depensa ang ating bansa. Okay, ito po, hindi porke na ROTC graduate po kayo ay automatic na tatawagin kayo. Kasi nga, sad to say, yung roster ng mga ROTC graduates over the years hindi masyadong maganda ang recording. Hindi kayo automatic. Dapat, kung ROTC graduate ka, you have that willing heart to defend, to serve this country. Magpunta po kayo sa nearby, sa bawat probinsya may tinatawag na Community Defense Center, yung Army Reserve Command. Doon, pupunta kayo doon. Dalhin nyo lang yung diploma or ano yan. Kahit wala kang diploma, basta able-bodied ka, gusto mong tumulong sa pagdepensa sa ating bansa, pwede. Mag-apply ka doon as reservist at i-train ka nila, then maging reservist ka. Pag reservist ka, yun, pwede ka nang immobilize. Yun na yung sinasabi ni Senator Honasan na mobilize. Ako, after my retirement, I volunteered to join the Reserve Force. So, kasama ako sa Reserve Force ng Armed Forces of the Philippines. Kung magkagyera at tatawagin ako as member of the Reserve Force, I am willing to report for duty. Kahit alam ko na napakahirap na gyera ito. That's the call of duty. Nakakaya sa ating mga ninuno kung sila nagbuwis buhay, dugo nung panahon ng World War II. Tayo ngayon makikigirahin tayo. Dapat lumaban. Wala tayong magawa. Yun ang ginusto ng ating administrasyon. Yun ang foreign policy nila na palaban. Di lumaban. Total ako, matanda naman. Kagaya yung tumawag sa akin na general. So yan nga po, mga kababayan, ng problema. Ha? Kasi yung mga nag-i-eager talaga na makipaggera, yung matatanda na eh. Yung matatanda na, yung may mga edad na. Siyempre, di ba? Matanda na sila eh. Wala nang mawawala sa kanila. Paano yung mga kabataan natin? Yun yung isipin natin. Huwag lang yung tayo, di ba? Paano yung mga kabataan? Sige nga. Hirap sa atin, mga kababayan eh. Kasi yung ngayon lang yung parang yung eto opinion lang, yung ngayon lang yung iniisip natin kung magiging ano yung epekto nito. Hindi po natin nakikita. Sabagay, pero nakikita siguro natin, pero hindi lang natin binibigyan ng pansin kasi hindi ko alam kung anong meron, di ba? Anong meron sa gobyerno natin na hindi po nila nakikita yung magiging resulta, or nakikita nila pero nagbubulag-bulagan lang, di ba? At saka bakit ngayon? Bakit ngayon lang? Di ba? Nagsimula pa ito kanina eh. Pero bakit ngayon lang talaga naging ganito? Grabe. Di ba? Sa panahon ni PBBM. Bakit ngayon? Ba? At bakit ngayon agresibo din ng US?
Di ba? Mas nauuna pa nga po silang magbigay ng statement kaysa sa Pilipinas. Grabe naman. Well, anyway mga kababayan, ano naman po ang inyong reaksyon, komento, or kritisismo sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan, right? Maraming salamat po.